Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sandibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Mudim upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatiyas at ang 5 niyang anak. Nilapitan ni Matatiyas ang mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ang pinunong iginagalang dito at sinunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga hintil at iba mga taga-Judea at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapamamahal ka sa hari, pati ang iyong mga anak. At gagantimpala ang kanya ng pilak, ginto at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatiyas, kahit lahat ng hintil ay sumunod sa hari, dahil dito'y nilabag niya ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno.
Kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami sumunod sa gayong ipinagagawa ng hari, at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman. Katatapos pa lamang na magsalita ni Matatiyas ng isang kapwa Hudyo, ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa mudim at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatiyas, nag-alab siya ng puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Pinies nang patayin ito si Simri na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatiyas ang buong lungsod na ganito ang isinigaw. Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang nanirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko, naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay nahahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na maginahon. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila, wawasakin kanila, at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At kayo po ay malugod naming tinatanggap dito sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, kasama ang ating mga kapatid sa online. Bigyan natin ng sabay-sabay na papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat, no? Alam mo nyo, no, normally, yung ginagawa ko ho yan pag Biyernes, pag Linggo. Pero kalagitnaan ng araw, tanghaling tapat siguro, 12:00 pasado, nagagawa pa rin ba nating purihin ang Diyos kahit hindi umaga, kahit bago matulog, sa kalagitnaan ng ginagawa natin? Normally, sasabihin sa atin, pagkagising, magdasal ka. Bago matulog, magdasal ka. Pagkagising, nagdadasal. Bago matulog, nagdadasal. Pero maghapon, ang sama ng asal. Paano yun? Bakit ganon? Kaya nga ito'y magandang paalala sa atin na sana yung pagsunod natin sa Panginoon, yung pagsamba natin sa Panginoon ay hindi panapanahon lamang, ay hindi may oras lang. Dapat sa bawat sandali, yugto ng buhay natin, pinipili natin ang Panginoon. Amen! Kaya pakinggan ho ninyo, 3 araw na sa aklat ng Makabeyo. Ito'y mga kwento ng mga taong naging halimbawa kung paano maging matapat sa Panginoon. Nung isang araw, si Eleazar, naalala ninyo, sa kanyang katandaan, matanda na siya, pero pinili pa rin niyang sumamba sa Diyos. Pinili pa rin niyang sumunod sa Diyos. Kaya nga mapapansin ho ninyo, wag ho kayong magagalit. Karamihan, lalo na sa umaga, sa mga nagsisimba, mga senior, mga matatanda, magagalit yung mga anak. Itong ang nanay ko, Father, ang tigas ng ulo eh. Punta pa ng simbahan. Sabi ko, ang tanda mo na, alis ka pa ng alis. Ang tanda mo na, sama ka pa ng sama. Ang tanda mo na, punta ka pa rin ng punta sa simbahan. Number 1, sana tumanda ka rin. Baka ni 40, hindi ka na umabot sa katigasan ng ulo mo at sa lifestyle ng buhay mo. At pangalawa, ang paalala ni Eleazar, mga kapatid, wag lang tayong magdasal ng mahabang buhay. Magdasal tayo ng tamang buhay. Na sana pagkatapos at pag natapos ang oras, ang araw natin sa mundong ito, nasa Panginoon pa rin tayo. Kahapon, isang nanay, dakilang ina,
ang halimbawa kung paano niya pinilit ituro sa kanyang mga anak na kahit kayo ay pahirapan ng mundong ito, kahit kayo ay tuksuhin ng mundong ito, huwag niyong ipagpapalit ang Panginoong Hesukristo. Yan ang inyong hangarin, mga magulang. Huwag lang kayo nagdadasal na sana yung anak ko yumaman nang maipasyal naman ako sa ibang bansa. Sana yung mga anak ko maging successful. Sana yung mga anak ko maging matagumpay. Huwag lang yan. Pwede, pero huwag lang yan. Una at higit sa lahat, ipagdasal mo na may kilalaning Diyos ang mga anak mo. Kapag lumaki ang mga anak mo na may kilalang Diyos at may takot sa Diyos, wala ka nang dapat ikatakot, tumanda at mawala ka man. At sa araw na ito, si Matatayas, kaharap na kanyang mga anak, sa harap ng kanyang mga kababayan, sa harap ng kanyang hari, nanindigan siya sa kung ano ang mabuti at tama para sa Panginoon. Hindi tama na turuan mong sumamba sa Diyos-Diyosan ang mga tao. Kaninang alas 10, minisahan natin ang isa sa mga napakamagandang halimbawa, ulirang pari ng Archdiocese of Manila, si Father Fernando Carpio. Bukas ang kanyang libing. Anong sabi ni Bishop Bacani? Siya'y namuhay ng malakristong buhay. At hindi lang po kaming mga pari, tayong lahat bilang mga Kristiyano, tayong lahat may pananagutan tayo sa buhay ng bawat isa. Pag humarap tayo sa Diyos, hahatulan tayo ng Diyos, hindi lang sa kung anong ginawa mo sa buhay mo, kundi kung anong ginawa mo sa buhay ng kapwa mo. Anong ginawa mo sa buhay ng mga kasama mo? Sinubukan mo man lang bang paginhawain ang buhay nila? Ayusin ang buhay nila? Itama ang buhay nila? O madalas at yung mas mabilis, sirain ang buhay nila? Kanina sa ating feeding program ay Thursday, 446 ang mga napakain nating mga kapatid na nakatira sa kalsada. At lagi po namin pinapaalala sa kanila, kayo po ay pinapapasok namin dito sa Quiapo, hindi lang para pakainin ang inyong kalamnan at tiyan. Higit sa lahat, sana matulungan namin kayong maibalik ang angkin ninyong kabutihan. Sa Ebanghelyo natin, parang napapanahon sa nangyayari sa gitnang silangan. Nang tinignan ng Panginoon ng Jerusalem, hindi siya umiyak, tumangis siya. Siguro may hagulgol. Ano ang iniyak ng Panginoon? Sapagkat dumating ako at hindi kayo naniwala. Dumating ako pero hindi nyo ko tinanggap para iligtas kayo. Marahil, mga kapatid, magandang itanong natin, Lord, tignan mo ako ngayon. Nakakaiyak ba ang ugali ko? Nakakaiyak ba ang ginagawa ko ngayon? Naiiyak ka ba kung paano ko sirain ang buhay ko at ng kapwa ko? Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ipagdasal natin sa Panginoon na sana mapatawad niya tayo sa mga pagkakataong tayo ang naging sanhi ng pagdurusa at pagluha ng iba. At sana, mga kapatid, hanggat nabubuhay tayo, huwag tayong matakot at madamot na pumawi, na magpatigil sa paghihirap at pagluha ng iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan
bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya, bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem, ang ipinangakong mamanahin natin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Ang simbahan naway maging buhay na sagisag at iinstrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga. Manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Atin nawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Ang mga kasawian sa buhay at pagkakasakit naway hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit. Manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Sa mga tapat na yumao, naway maibigay ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Patuloy nating ipagdasal ang agarang pagwawakas ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga may sakit, ang mga nakabilanggo, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, huwag nawa kaming umatras o mag-atubiling lumakad ng pasulong sa paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bungang walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po si Father Fernando Nanding Carpio at ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta,
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at wag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig,
bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga
kita. Announcement. Available pa po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount po sa bulk orders. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon ay tahimik nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli po ang simbahan ng Quiapo'y nagpapasalamat sa inyong pagsisimba at patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain, programa at proyekto ng ating simbahan. Yung pong mga pinansyal na tulong sa ating parish office at mga in-kind donations sa ating Benedict Building dito sa likod, sa pila ng pahalik, nandun ang ating social service at relief offices. Ang mga bigas, dilata noodles, sabon, malinis na tubig at iba pang mga nais ninyong ibahagi, lalo na naghahanda na po tayo ng pamaskong handog para sa ating mga tinutulungan at mga bagong tutulungan. Salamat kahit meron kayong mga sariling pangangailangan. Hindi nyo ipinagdadamot ang gumawa pa rin ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,